Judea, may isang nagngangalang Josephus. Siya ay nasa isang kuweba kasama ang kanyang mga kasamahan na napapalibutan mga kawal ng mga Romano. Hindi tayo makakatakas, ngunit maaari nating piliin kung paano natin haharapin ang ating wakas. Ani ni Josephus. Ngayong Kwaresma, tayo rin ay nahaharap sa isang laban. Ang ating mga salita ay maaaring maging sandata, nagdudulot ng mga sugat na mas malalim pa sa anumang espada. Ngunit tulad ni Josephus, meron tayong karapatang pumili. Maaari nating piliin na gamitin ang panahong ito ng Kwaresma bilang panahon ng pagbabago. Tayo ay manalangin. Gawin nating mga pananalita ang mga pana na umaabot sa langit, nagdadala ng ating mga pag-asa at hiling. Sa mga tahimik na sandaling panalangin, nakakakita tayo ng kapayapaan at lakas. Ang pag-aayuno ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa pagkain. Ngayong Kwaresma, hayaan din natin mag-aayuno mula sa negatibidad. Piliin natin ng kabutihan kaysa sa paghusga, pagkakaunawaan kaysa sa pagkakaroon ng hatol, at sa wakas, ang pagbibigay ng abuloy. Kahit konting salapi, ay malaking tulong na ito sa mga nangangailangan. Ito ay hindi lamang tungkol sa material na pag-aari. Hayaan nating mag-abuloy tayo ng ating oras, ating pag-aawa, ating pagpapatawad. Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng ating kamay, hindi lamang natin tinutulungan ang iba, kundi tayo rin ay nagpapataas sa ating mga sarili. Tulad ni Josephus na lumabas sa kuweba bilang isang binago na tao, hayaan nating lumabas mula sa Kwaresma na nabago. Ngayong Kwaresma, ipaglaban natin ang isang mas mabuting bersyon ng ating mga sarili para sa mas positibong mundo. Samahan natin ang isa't isa sa paglampas sa kadiliman at pumasok sa liwanag ng kinabukasan.